Hoy, kalma daw! Hoy, grabe yon yung sagupaan, mga minamahal. Accurate yung kantang to. Oo, kalma daw. Mainit eh. Alam nyo ba kung bakit, mga minamahal? Nagkaroon po ng sagupaan. Itong si Senator Risa Hontiveros at itong si former spokesperson Harry Roque. Alam nyo, napakabastos talaga ng bunganga ni Harry Roque. Hindi, totoo lang guys. Ang bastos po ng bunganga ni Harry Roque. Kung sa Visayas pa, barason ang hiwa. Hindi guys, ang bastos talaga. Alam nyo, maayos na nagtanong itong si Senator Risa Hontiveros. Napakadaling sagutin lang naman yung tanong, yes or no lang naman, 'di ba? Yung isasagot mo doon, yes or no lang naman. Kaso pinahaba niya to the point na gusto niya pag siklabin, painitin, lagyan ng apoy itong kanilang diskusyon. Kaya si tawag dito, si Win Gatchalian nagalit. Ano yung sabi ni Win Gatchalian? Sige, kapag hindi mo pa nirespeto ang chairperson ng committee ito, I will cite you in contempt. Nako, lumambot si Roqueta. At agad naman pong humingi ng pasensya. Pero hindi po nagpatalo itong si Harry Roque. Talagang may pinaglalaban din talaga no? Pero alam nyo, sa totoo lang guys, humahanga ako sa mga ganitong klaseng abogado. Yung talagang may pinaglalaban. Pero itong si Harry Roque, nasobrahan naman po. Hindi nasobrahan guys. You know, lawyer itong si Harry Roque and praktisado naman yung magsinungaling. Di umano. Diba? So, ganito guys yung issue. Itong si Risa Hontiveros, tinanong. Itong si Harry Roque. Pakita ko muna sa inyo yung pinag-awayan nila. Pakita ko yung link ha. Ito, nakikita niyo yan. Tinanong siya. Tinanong siya ni Risa Hontiveros. Ilapag ko na lang din dyan yung article. So, ang sabi dito, no idea why. Porak, pugo. Ang tigas nun Porak Pogo list Harry Roque as legal representative. Ito kasi yung tanong ni Risa Hontiveros. Naging lawyer ka ba ng Lucky South 99? Simpleng yes or no lang naman talaga ang isasagot dyan. Diba yes or no? Kaso pinainit ni Harry Roque. Alam nyo kasi guys, kaya yan natanong ni Senator Risa Hontiveros kasi ganito yung kwento dyan. Diba nung ni-raid yung Pogo sa Purak, Pampanga? Alam nyo yun, diba? Nung ni-raid yung Pogo doon sa Purak, Pampanga, ang unang nakita lang doon is yung mga dokumento, yung bank account, bank statement, at yung appointment paper, which is nandoon nga yung appointment paper kay De La Serna. By the way, si De La Serna umattend din pala dito sa Senate hearing at nilaglag niya itong si Harry Roque na kung hindi dahil kay Harry Roque, kung hindi dahil sa kakilala niya si Harry Roque, abay hindi siya mapapatira doon sa hindi siya mapapatira doon sa Purak, sa Pogo, kung hindi nang dahil kay Harry Roque. So meaning to say, ang naging dahilan kung bakit nakatira ng libre doon si Mr. Guapo ay dahil kay Harry Roque, dahil magkakilala sila. Pero anyway, hindi yan yung topic natin. Ito kasi yun, guys. 'Di ba nung nakaraang buwan, naibalita na merong na-raid na Pogo, which is yun na nga yung sa Purak, Pampanga. Nandoon po yung nadawit yung pangalan ni Harry Roque. Kasi nandoon po yung mga paper document, bank statement, pati yung appointment paper. So ngayon nga po guys, hindi pa yun malinaw na dahilan para husgahan natin si Harry Roque na kasabwat nga or protector, nagtatanggol, basta, ng Pogo. Hindi pa yun sapat na rason. Pero nung lumabas tong balitang to, diba? Nung lumabas tong balitang to, diba, basahin natin. Ang sabi dito, no idea why.
Porac Pogo list Harry Roque as legal representative. So si Harry Roque, kumbaga nagsilbi bilang abogado ng Lucky South 99. According dito sa balita. Pero dito na din mismo sa balita, giniit na ni Harry Roque. 'Di ba? Pero hindi pa naman nagaganap yung Senate hearing, 'di ba? So sumagot na agad itong si Harry Roque. Ang sagot ni Harry Roque, siya po ay lawyer ng Whirlwind Company, which is yung Whirlwind Company na yon, doon po nangungupahan ang Lucky South 99. So siya po ay abogado ng Whirlwind Company kung saan nangungupahan lamang po yung Pogo, yung Lucky South 99, I mean, doon sa Whirlwind Company. Yan po yung tawag dito, yung reason, yung palusot ni Harry Roque. Pero, nanggaling po itong dokumentong to na si Harry Roque daw ang naging legal representative ng Lucky South 99 nang dahil kay Cassandra Ong. Si Cassandra Ong ang nagsalita. Pero, hindi natin ma-justify na o or hindi yung sinabi ni Cassandra Ong kasi hindi naman siya umattend dito nga sa Senate hearing. Hindi umattend si Cassandra Ong. So, bali ngayon, itong si Harry Roque, pwede niyang itanggi, pwede siyang umoo. So, ngayon, syempre, alam nyo naman na grabe na yung pangalan ni Harry Roque, halos kada na lang buwan, diba? Laging na-involved sa Pogo. Ang ginawa niya, dininay niya. Ang sabi niya, hindi daw po talaga siya naging abogado ng Lucky South 99. Huli niya na lang daw po nalaman yun doon sa last hearing kasi yan po yung sabi ni Alaltenco. So, dapat si Cassandra Leong, tama ba? Si Cassandra Ong, yun po talaga dapat ang umattend ng masagot kung totoo nga bang naging legal representative, tawag dito, legal representative, itong si Harry Roque. Kasi hanggat hindi umaattend, itong si Cassandra, hindi natin malalaman. Kasi itong si Harry Roque, todo deny. So, ito na nga, 'di ba, nagkaroon ng Senate hearing. So, nung nagkaroon ng Senate hearing, ang daming tinanong kay Harry Roque. Una na nga po dito is yung kay yung about sa bahay niya, 'di ba, na nandoon sa Tuba Benguet na raid, na kung saan nandoon nga yung dalawang nationality, yung Cambodian nationality ba yun, tapos Chinese, if I'm not mistaken, na mga big boss na natatay po doon sa Pogo sa Bamban. So, to be short na lang sa naging nangyaring hearing, ang daming tinanong kay Harry Roque. So, una na niya nga pong dinefend na hindi niya daw po alam yung mga nakatirang big boss di umano doon nga po sa kanyang bahay sa Tuba Benguet. Kasi incorporator lang naman daw po siya. Hindi naman siya corporator ng naturang bahay na yon. Kumbaga meron siyang shares, pero it doesn't mean na siya na mismo yung corporator, which is totoo nga naman. Iba po yung tawag dito, sa madaling sabi, paano ko ba ito ipapaliwanag? Iba po yung mga minamahal. Meron pong separation at meron pong tawag dito, distinct quality ang incorporation dito sa corporation. Kaya tama nga naman ang sagot ni Harry Roque. Pero, ang mali kasi dito, masyado niyang dinideny na wala siyang alam. Alam nyo ba kung bakit hindi satisfied si Mima Alicia na hindi niya alam yung dalawang tao doon sa hindi niya kilala daw yung dalawang tao doon na nahuli sa kanyang bahay, incorporator daw siya, ika nga niya, 'di ba? Ang nakakapagtaka dito, yung pinupunto ko dito, bakit hindi niya alam? Kasi unang-una, ang dami ng name niya palagi na involved sa Pogo. Tapos sinabi na nga ni De La Serna, 'di ba, na kung hindi dahil sa kanya, hindi siya hindi makakatira si De La Serna doon sa Porac. So, ang daming name na itong si Harry Roque ay nalilink sa Pogo, and yet dinideny niya na hindi niya kilala yung dalawang nationality na nandoon mismo sa bahay niya as a incorporator. Kasi ganito yun, guys. Nakatira daw itong si Harry Roque, tumira daw doon sa Baguio, sa tawag dito, sa Benguet.
Benguet ba? Benguet, Tuba Benguet. Sorry, itong si Harry Roque, after niya pong mag-step down sa Malacanang as a former spokesperson, blah blah blah. So doon daw po siya tumira. Pero after niya po doon, wala na daw po siya sa posisyon doon sa bahay. Kaya hindi niya daw alam na, kasi na-list po yun tawag dito, nilist daw po ng isang Chinese national yung bahay na yun. So meaning to say, wala na daw po siyang pakialam doon, hindi niya daw po alam, basta may share lang daw siya, sa madaling sabi, itong si Harry Roque. So hindi niya alam na tinirahan daw po ito ng mga Chinese na pinaghahanap ng batas. Kasi yung mga Chinese na nahuli doon, mga minamahal, wala po silang visa. Ang iba walang visa at ang iba walang alien of employment, 'di ba? So illegal po yung pagtira nila sa bansang Pilipinas. Pero yung punto natin dito, itinatanggi nga ni Harry Roque na hindi niya daw po kilala yung mga taong yan, which is I beg to disagree. Kasi paano hindi mo alam? Incorporator ka. At beside, nalilink na yung pangalan mo dito sa Pogo-Pogo na to, tapos i-denied mo pa din. Ang pangit naman ng ganon. Tapos, pangalawa din dito, guys, yung nangyari doon sa Purak, Pampanga. Yan po yung mga tinanong kay Harry Roque, yung sa Purak, Pampanga, na kung saan dito na nga po sila nagkaroon ng komplikasyon ni Senator Risa Hontiveros. Kasi tinatanong lang naman siya, yes or no lang naman talaga yung sagot dito. Masyado niya kasing pinahaba. Kaya umabot na sa punto na itong si Win Gatchalian umawat na. So, sa nangyaring pag-awat, napikon ata itong si Win Gatchalian dahil medyo bastos nga ang bunganga ni Harry Roque. Maingay, putak ng putak, diba? Kala mo babae. So, ang sabi ni Win Gatchalian, kapag hindi ka pa umayos, I will cite you in contempt. O, eto, panoodin ninyo. O, eto, pakinggan ninyo. I'm familiar with the rules of the Senate, and the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite, po it's not is necessary. that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, hindi po siya po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me kasi No, excuse Oh, me, yan na. excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. Kapag gusto nyo Sandali akong po. tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in Attorney. the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Anong respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat. Oh, yan. Diba? Kita nyo naman. So, naghahanap siya ng magpapatunay na siya daw po, karapatan niya naman yun. Actually, karapatan niya naman yun na, sige nga, patunayan ninyo na ako yung naging lawyer ng Lucky South 99. Yan po yung pag-aamok ni Harry Roque. Karapatan niya naman yun. Pero kasi, ang nagsabi dito, yung kasamahan niya din mismo na si Cassandra Ong. So, ang dito, ang dapat na sumagot dito ay si Cassandra Ong. Kasi siya yung naglaglag kay Roque eh. 'Di ba? Siya yung naglaglag dito kay Harry Roque. So, kaya, itong si Senator Risa Hontiveros naman, ang punto niya, ikaw yung sinasabi dito na naging lawyer kasi may mga dokumentong pinakita. Which is, mariing tinututulan naman ni Harry Roque. Alam nyo guys, sa totoo lang, syempre ayoko namang mag-judge, ayokong maging bias dito. Pero yung punto kasi dito, ito kasi yung pangalan ni Harry Roque, lagi na nating naririnig dito sa Pogo, kabilang na nga yung land grabbing doon sa Maribeles, 'di ba, mga minamahal?
So, bakit kailangan niya pang itanggi? 'Di ba mismo kasamahan niya na din mismo yung naglaglag sa kanya eh. Pero anyway, sige, tingnan natin yung mga development sa susunod. Kung mapapatunayan ba ni Cassandra Ong na itong si Harry Roque nga ay naging legal representative ng tawag dito ng Pogo doon sa Lucky South 99. So, mag-antay tayo ng development. Pero, ang punto kasi din natin dito, bastos ang bunganga ni Harry Roque. Yun lang naman talaga dito eh. Wala pa naman tayo sa konklusyon na si Harry Roque ay guilty, di ba? Pero, kung mapapansin ninyo, kung hindi ka guilty, hindi ganyan ang pagsasalita ng tao. Hindi yung makikisabay ka, parang wala ka ng respeto. Kasi ang nangyayari dito, parang nako-corner na. Hindi mga minamahal, parang nako-corner na kasi itong si Harry Roque. Kaya ang ginagawa niya, hugas kamay, sasabay, hindi nare-respeto, gagawa ng eksena, parang ganun ba? So, para sa akin, hindi pa din ako convinced sa mga sinasabi ni Harry Roque. Without judging ha, walang bad blood to. Hindi di porket ayaw ko kay Harry Roque, talagang purong ayaw ko na talaga yung mga sinasabi ko kay Harry Roque. Hindi ganon. Walang bad blood to guys, pero hindi pa talaga ako convinced sa mga sinasabi ni Roque na hindi, wala akong kinalaman dyan, hindi ganyan. Kasi lawyer itong si Harry Roque, alam niya kung paano mag-twist ng story. Pero antayin natin itong si Cassandra Ong na magsalita. Anyway, yun, mga minamahal, muntikan na. Kala ko bigla siyang nanlambot kaya no, kay Win Gatchalian yan. Biglang nanlambot. May natakot syempre, lalaki si Win Gatchalian no. Baka wala na akong boylet. Anyway, yun po it's me again. Ito naman din kasi si Risa Ontiveros, just to be fair and balanced din sinabi na ni Risa Ontiveros, malinaw na ikaw ay lawyer ng Lucky South 99. Pero sinabi yun ni Risa Ontiveros kasi mayroon siyang hawak na dokumento. 'Di ba? Kasi siya yung nag-a-approve Siya yung nag-a-approve ng license ng paglakad ng license sa Lucky South 99. Kaya niya nasabi na siya ay lawyer kasi may definitely meron siyang hinawakang dokumento. 'Di ba? Hindi naman niya magsasalita si Risa Ontiveros nang wala siyang hawak na dokumento. Pero kasi ang feeling kasi ni Harry Roque, nasaan yung ebidensya nyo, yung tao? Hinahanap niya yung tao, nandoon na yung document kay Senator Risa Ontiveros, kaya nga muntimang din to si Roque, no? Anyway, yun guys. See? Anyway, yun lamang po. Tawag dito, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, kalma!